magkape ha. Okay. So, kayo magkape ngayon ng lamig. Salamat po sa Panginoon. Alam mo, mabuti po ang Diyos sa ating buhay. At sa ating pong pag-aaral, ay meron tayong isang pag-aaralan, isang magandang bahagi sa ating buhay na araw-araw nating nararanasan. Katulad ko, lalo kung tayo ay dumadaan sa mga anong tinatawag natin, mga pagsubok, na kung minsan tayo lang ang may dala, hindi tayo nasi-share kahit na kanino. Tayo lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. At kinakausap natin yung ating sarili. Ano po? So, sa aklat po ng Psalm 42, tayo po ay mag-aaral. Psalm 42, babasahin po natin. Pero pag-aaralan lang po natin ay yung Psalm 5 and 6. Yan po tayo po focus. Basahin natin ang Psalm 42, tapos tayo po ay mananalangin. Psalm 42. As the deer pants for the water brook, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? These things I remember, and I pour out my soul within me. For I used to go along with the throng, and with them in the procession to the house of God, with the voice of joy and thanksgiving, a multitude keeping festival. Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall again praise Him, for the help of His presence. O my God, my soul is in despair within me. Therefore, I remember you from the land of the Jordan, and the peaks of Hermon from Mount Mizar. Deep calls for the deep at the sound of your waterfalls. All your breakers and your waves have rolled over me. The Lord will command His loving kindness in the daytime, and His song will be with me in the night, a prayer to God of my life. I will say to God, my rock, why have you forgotten me? And why do I go mourning because of the oppression of the enemy? As a shattering of my bones, my adversaries revile me, while they say to me all day long, where is your God? Why are you in despair, O my soul? And when have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Tayo manalangin naman namin, Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Admonish us, Lord, our souls in despair sa mga problema namin, Panginoon, sa maraming bagay namin pong pinagdadaanan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa lahat po ng ito. Sa mensahe na aming pag-aaralan, nawa ito'y maging kalakasan, karunungan, katalinuhan sa aming paggalaw at pag-iisip. Kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa udyok ng Santong Espiritu sa aming pong mga buhay. Itago mo ako, Ama, sa liwanag ng iyong karunungan at ang Santong Espiritu ang siyang mangusap. Ako po'y makasalanan, kaya't ako'y humihingi ng tawad at paglilinis sa iyo upang mamutawi sa aking mga labi ang salitang tanging sa iyo lamang nagmumula. Nawa, O Diyos, kami, Panginoon, ay ma-refresh ng iyong salita. At alam namin, ito rin ang hangad mo sa amin. Niaalay namin at tinataas namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay? So, ang title po ng ating pag-aaralan is A Biblical Self-Talk Before God When You're Downcast. Open close parenthesis yung when you're downcast. Sabihin ay, ito yung panahon na kinakausap mo ang iyong sarili. Sinong hindi pa kumakausap sa kanyang sarili dito? So, every one of us, lahat tayo, when we are going through, tayo dumadaan sa mga problema, sa mga iba't ibang sakit, o kahit pag may iniisip tayo, minsan kinakausap natin yung ating sarili, di ba? Tinatanong natin yung ating sarili na maraming bagay. It's either because nire-reflect natin o gusto nating malaman kung ano ang nangyayari, or sometimes yung ating pakipag-usap sa ating sarili is a way of also teaching ourselves ng mga katotohanan nangyari, naganap, o mga pangyayari na pinipilit nating unawain sa ating buhay. So, karaniwan na po na kinakausap ng isang tao ang kanyang sarili. Huwag lamang malakas o kaya sinasaktan niya ang kanyang sarili. O kaya nakipagkurutan sa kanyang sarili. O kaya nakipagtawanan. So, medyo ibang bahagi na po yan. Okay. Pero yung ating pong tinatawag na self-reflection, yan po ay kalimitang pangkaraniwan sa isang tao. Ngayon, sa panahon pong ito, sa ating pag-aaralan, mapapansin natin dito, sa Psalm 42, yung pong psalmist, kumbaga ito po ay sinulat ng director ng isang choir, mga anak ni Korah.
Siguro ito yung gumagawa ng butindi yan sa Tayabas. So, yung anak ni Korah, ang mga anak po ni Korah, sila po ay mga Levitical priests. Ano? So, ang trabaho nila ay nangunguna sila sa pagpasok sa loob ng panambahan. Sila po ay yung mga umaawit. Kung makikita niyo dito sa verse 4, sabi niya, "These things I remember and I pour out my soul within me, for I used to go along them in procession to the house of God, with the voice of joy and thanksgiving and a multitude keeping festival." Dati ito yung ginagawa ko. Ako yung nangunguna. Ang saya-saya ko tuwing darating ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Ako'y pumapasok ng punong-puno ng kagalakan at pasasalamat, at yung mga kagalakan o kasiyahan na puno ng sa music and everything, in praising God, siya po yung nangunguna kasi nakikita niyo yung manifestation ng Panginoon sa gitna po ng tabernakulo ng Diyos sa kanilang pag-aaral. Pero may pangyayari dito na maaaring ito ay yung sitwasyon na sila ay captive. Hindi nila na-perform yung mga kagalakang nitong mga anak ni Korah, nagdudulot ng labis na katuwaan sa kanila pong mga sarili. Kaya sa matagal na panahon hindi nila nagagawa, katulad ng matagal na panahon hindi pag-attend ng isang tunay na mananampalataya, nawawala yung kanyang pag-awit, kagalakan, kasiyahan sa Panginoon. Danas na danas po yun ng mga taong na nalalayo sa gawain, bunga ng anumang mga bagay. Kaya nga, pang-una pa lang, ang sabi niya, katulad ng isang tupa o ng isang usa, okay, na nangungulila sa tubig, ganun din yung aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo, o aking Diyos. Nakita nyo? Ngayon, siya po ay nasa tinatawag natin nasa gitna siya ng isang spiritual depression. O depression sa kanyang sarili. Dahil ang mga bagay na nakaatas sa kanya o nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay, katulad ng paglilingkod bilang isang Levitiko, ay hindi po niya nagagampanan sapagkat siya nasa malayong lugar o nasa malayong... Kaya sa gitna ng kanyang despair, ay nagkakaroon po siya ng tinatawag natin na kinakausap niya yung kanyang sarili. Ano ba ang nangyayari na sa aking buhay? Ano ba ang patutunguhan ng aking buhay? So, sa bahagi ito, makikita po natin na ilang beses niyang kinakausap ang kanyang sarili. Diba dito po sa verse pababa po, may mga verses din niya na kinakausap niya yung kanyang sarili. Ngayon, dito po sa bahaging ito, isang mahalagang bagay, alam niyo mga kapatid, ang tinatawag natin na kinakausap natin yung ating sarili biblically sa presensya ng Panginoon. Kasi yan po ay isang bahagi ng pagkatao natin na tinitingnan natin yung ating sarili sa salamin at kinakausap natin upang ma-evaluate natin kung anong nangyayari sa ating spiritual na kondisyon. Okay? So, kung minsan itinatago natin yung ating mga damdamin, at ating ipinapakita sa Panginoon na tayo ay matatag, bagamat lagi nating sinasabi, kilala tayo ng Panginoon through and through. Wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya nga nakakamangha ang Panginoon na sa kabila ng ating pagiging makasalanan at lahat ng ating kabuktutan, alam ng Diyos, naroon pa rin yung kaligtasan Kanyang ibinibigay po sa atin. Pero ang katotohanan, kahit tinatago natin ang ating sarili, kalimitan tayo ay mahina. Kalimitan na ay ayaw natin ipakita yung ating emosyon. Kasi mayroong mga pagkakataon na pag sinabi pumasok ka sa church, sasabihin sa'yo, cancel muna ang feeling mo na malungkot ha. Masaya tayo kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. Which is, kung ito po ay oras ng pagdiriwang, talagang oras ito ng pagdiriwang. Subalit kapag ito ay personal mong reflection sa Panginoon, ito na yung pagkakataon na ilalatag at ilalahad mo na sa Diyos ang lahat ng bagay. Okay, so ito po ay nangangahulugan na kinakailangan tanawin natin ang ating Diyos bilang Ama upang nang ganun ay sa Kanya tayo mag-confide ng ating pong problema. Pero ito po ay pwede nating madaan sa pamamagitan ng mga tanong sa atin mismong mga sarili. Sa ating pong pag-aaralan, makikita natin ang biblical self-talk o yung self-reflection ay isang mahalagang habit. Na pwede nating gawin, lalo sa oras po na tayo ay natatanong ba natin sa ating sarili kung minsan na nasaan na ba ako sa aking spiritual journey? Ano ba na yung, sa dami kong kaabahan sa buhay, ano na ba yung aking naging participation o ministry sa church? Sa harapan ng Panginoon. Ito bang aking ginagawang ito'y patungo sa kaluwalhatian o nagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian?
career ko, ambisyon ko, lahat ng bagay na to. So mga bagay po yan na I'm sure everyone is asking, tinatanong niya sa kanyang sarili. At ito po yung mahalaga, bagamat hindi natin ma-determine kung nasaan na po tayong bahagi ayon sa lakbayang ibinigay sa atin ng Diyos, mahalaga na once in a while, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na biblical self-talk. Katulad po ni Korah, na sa kanyang, ang kanila pong responsibilidad is a temple worship. At sa malalim na, the psalm is a deep, ito po ay isang malalim na panaghoy ni Korah. Kung makikita ng mga anak ni Korah o ng mga Levitical o ng psalmist, kasi sons of Korah to eh. Kaya so ibig sabihin, itong psalmist na to, na nagsulat nito, nabibilang sa mga Levitical, sabi nila, ito ay maaaring si David. Maaari din po, pero tawagin na lang natin siyang si psalmist. Siya yung sumulat ng salmo. Okay, so sabi niya, nag-i-express siya ng deep spiritual longing. Sa katunayan, sa lalim ng kanyang longing, naikumpara na niya ang kanyang isang sarili katulad ng isang usa na tila baga nauuhaw na mabatindi sa presensya ng Panginoon. Meron siyang tinatawag na matinding pagkauhaw. At sabi niya, maaaring siya ay in distress dahil matagal siyang nawalay sa isang corporate temple worship. Matagal siyang walang kasama sa panambahan, mga kapatiran. Hindi niya nakakasama ang mga ito. Ito po naman ay, dito naman sa contextually, is separated from the corporate temple worship in the tabernacle of God to worship Him at magbigay ng pagsamba at doon po na nila nararamdaman yung manifestation of God in the God's presence in the sanctuary. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng tinatawag natin na despair. And it seems na wala siyang mapaghingahan. Alam nga namang maghinga ka sa unbeliever. Halimbawa, ikaw. Alam mo, tagal ko nang di nasasamba ang Panginoon ng lubos-lubusan. Sabihin ng unbeliever na kausap mo, nangyari. Okay, so hindi po nila yun mauunawaan. Okay, so ito maaari ang kanyang pinagdadaanan sa ganitong bahagi. So, nagkakaroon siya ng inner despair. So, ang objective natin is magkaroon tayo ng practical biblical reflection or self-evaluation. Sa umaga, pag tayo mag-isa, yung walang pumapasok, lumalabas sa kwarto, nakikita mo lang yung sarili mo sa harapan po ng Panginoon. Mahalagang bagay po yan. At ang ikalawa po ay matuto tayong magbuhos ng ating emosyon sa Diyos. Nagbubuhos nga tayo ng emosyon natin sa group, sa umiso, o sa kaibigan natin, o kung kanino man na sa layman, o sa kung kanino man nabibilang. Pero una dapat natin itong nailalahad din sa Panginoon, sa ating pong Diyos. Sapagkat siya ay ating Ama. So, pag-aaral natin yung verse 5 to 6, mabilis lang po ito mga kapatid. Sabi po ang una nating dapat malaman is yung tinatawag natin na personal reflection. So yung psalmist po dito is kinausap niya yung kanyang sarili sa presensya po ng Panginoon at tinatawag. So una nating point is tinatawag natin na personal reflection. Nagkaroon siya ng tinatawag na personal reflection. So yung una nating gagawin, magkakaroon tayo ng tinatawag na personal reflection at inamin niya sa kanyang sarili, sa harapan ng Diyos, kung ano yung kanyang nararamdaman. He is honest and true to himself. Sabi niya, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Sabi niya sa kanyang sarili, bakit pa ako lungkot na lungkot? Alam niyo mga kapatid, kahit tayo mananampalataya, entitled tayo sa ating emosyon. Hindi ka po pwedeng mananampalataya ka pero malungkot ang sitwasyon, sabihin mo, hindi ako may Panginoon, masaya pa rin ako. No, that's impossible. Kaya ka binigyan ng Panginoon ng emosyon is that you may feel how other feels and you may also validate your own feeling. But ito po, tinatawag natin na yung biblical reflection mo sa iyong sarili. Dito, hindi nila itinatanggi ng psalmist yung kanyang emosyon. Sa katunayan, nung sinabi niya na, why are you cast down, O my soul? Siya po ay nasa isang state kung saan siya po ay malalim, bow down. Or ang pakiramdam niya talaga, siya ay depressed. Yung kanyang kaluluwa o yung kanyang inner being, yung kanyang pagkatao, o kung yung disposition niya sa kanyang sarili is so cast down. Hindi lang po yan, sabi pa nga niya, and why are you in turmoil within me? Alam niyo yung salita pong turmoil is yung salitang disquieted or cry aloud. Or meron siyang groaning. Yung
habang nire-reflect na niya yung kanyang sarili, humahagulhol na siya sa kanyang spiritual depression. Ito napapansin natin sa psalmist na ang kanyang pinagdadaanan ay ang matagal na panahon, hindi niya pagsamba sa Panginoon. Ang sarap sana kung ganyan ang mananampalataya. Yung matagal siyang hindi nakaka-attend, pero pakiramdam niya sa kanyang sarili, talagang hindi ko na ito kakayanin, sasabog na ako. Ang katulad ko'y parang isa ng usa, uhaw na uhaw ako. Okay? So makikita natin yung tinatawag natin na talagang nagkaroon siya ng personal reflection sa kanyang emotions. Okay? So, he interrogates himself at tinatanong niya ang kanyang sarili tungkol sa deep emotion na nagiging dahilan. At ito yung kanyang kawalan ng kakayanan upang i-perform niya yung kanyang Levitical duties. Ito na ang kanyang buhay. Tandaan natin, ang mga Levitico pinanganak para ito ang kanilang maging buhay. Ialay nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag inalisan mo sila ng kanilang trabaho, parang inalisan mo na sila ng buhay and the means and the purpose of living. Okay, ganoon din po tayo mananampalataya. Okay, so sabi niya, kaya ang sabi po rito is, we cannot deny our feelings. Totoo rin yan sa atin. Hindi man ito patungkol sa pagsamba, pero sa mga bagay na ating pinagdadaan ng problema, ang ating itatanong sa ating sarili, bakit pa ako nalulungkot? Ano ba ang dahilan nito? Pero tandaan natin, ang standard po natin ng ating mga questions na yan is, kaya ba ako nalulungkot? Kasi kasalanan itong ginagawa ko? O kaya ba ako nalulungkot kasi hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos? Ang ating pong standard para sa ating reflection, hindi po yung ating sariling pleasure. Kung hindi sa harapan po ng Diyos tayo, nagkakaroon ng tinatawag na personal reflection. Brother, babayaran ko na lang kuryente. Okay, thank you. Okay, so ang una natin is yung pong tinatawag na personal reflection. So mahalaga po, because personal reflection is an evaluation sa ating sarili. We have to evaluate, lalo kung tayo matagal lang mananampalataya, i-evaluate natin yung ating sarili. Ano na ako ngayon? Nasaan ako? Saan patungo ang aking pananampalataya? O kung ikay may problema, bakit ko ito pinagdadaanan? Ano ba ang mali kong naging aksyon, Panginoon? Ano ba ang naging kong maling tugon? Ano ba ang naging choices ko? At lahat po ng ito dapat is reflecting back sa harapan po ng Panginoon. Kaya natin ito itinatanong. Okay? So ang unang dapat natin gawin is yung tinatawag natin na reflection is the first step. Yung ating biblical self-talk. Reflection ng ating sarili. Katulad po niya, sabi niya, hindi niya tinanggi yung kanyang emotion. Why are you cast down? Sabi niya, why is there so much turmoil in me? Okay, so, alam niya na ang sagot is dahil malayo siya sa Panginoon, pero kinakausap niya ang kanyang sarili. Kaya, merong kasunod na siyang tinanong. Meron siyang kasunod na sinabi rito. Ang sabi niya ganito. Verse 5, why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Makita natin talagang my soul and within me. Okay? So, yun po yung personal reflection. Next is yung tinatawag natin na pero nagkaroon siya ng personal na resolution. Ano yung kanyang resolution? Hope in God, for I shall again praise Him. Sapagkat hindi po tayo po pwedeng laging nakahinto lamang sa ating emosyon. Madidrain tayo. Okay? Mauubos po tayo sa katatanong. Pero dahil tayo ay may Diyos, tama ang sabi niya eh. Kaya sabi niya rin sa kanyang sarili, there's a second point sa personal resolution. Personal reflection, personal resolution. Sabi niya, hope in God, for I shall praise Him. Dito po sa akin, ang nakalagay po is, I shall praise Him, my salvation and my God. Pero ang iba pong salin is, I shall praise Him for the help of His presence. Yung po salitang presence is also means, kung sa inyo ay countenance, ang ibig sabihin po niyan ay, my help, for God is my help in His presence or in the face of God. Sa harapan po ng Diyos. So, dito, sa personal resolution niya, bagamat siya'y nagtatanong, mga kapatid, meron siya po ay resolved na ang pag-asa pa rin niya ay sa Diyos. Hindi sa kanyang sariling gagawain
o sa kanyang sariling adhikain, o sa kanyang sariling mithiin, o sa kanyang sarili, kung hindi ang pag-asa niya, iniaalay niya sa Diyos. So, ibig sabihin, itong psalmist, umaasa siya na pagdating ng panahon, muli siyang makakasamba, muli siyang makakapunta sa corporate worship, muli siyang mangunguna sa pag-awit at pagsamba sa Panginoon. Okay? So, the psalmist speaks truth to his soul, choosing hope over despair. Sa halip na mawalan siya ng pag-asa, tinatanaw niya, bagamat siya ay nandun sa pinaka mababang bahagi ng kanyang buhay, tinatanaw niya ang pag-asa sa Diyos. Kaya sabi niya, hope in God. So, the object ng kanyang hope is sino? Ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. And then there is an action pagkatapos niyang umasa. Sabi niya, hope in God. Bakit daw? Well, I shall praise Him again. I shall again praise Him. Muli ko siyang pupurihin. Ako'y umaasa. Muli ko siyang pupurihin sa kanyang presensya. Siya ang aking tulong sa kanyang presensya sa aking buhay. So, after evaluation, from God's standpoint, should be followed by being a personal resolute. Talagang umaasa ka sa Diyos. Okay, yung salita pong resolution o resolute or the word resolve. Okay, sabihin ay firm standpoint mo. So, tandaan natin, our God is a God of hope. We hope because of our faith. And we also hope because God is faithful. Sabi nga doon sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for. Okay? The conviction of things not seen. Convict ba siya dito? Na siya ay muling may pag-asa sa Diyos? Oo, bakit? Anong sabi niya? I shall again praise Him. Muli ko siyang pupurihin, sabi niya. So we should not allow our overwhelming emotions to blur the promises of God. Ano yung pangako ng Diyos? Dahil sa ating emotion, dumidilim o nalalabuan na tayo. Sabi niya, but to be resolute that God is in control of all things, lahat ng bagay. At dapat din tayo ma-resolve na anuman ang maging outcome, whether favorable or not, it is always in God's plan. Tandaan po natin, ito kasi minsan na nakakalimutan natin. Pag tayo naging mananampalataya, we are a participatory sa plano ng Diyos hanggang sa darating na panahon. Ang mga tao maaari natin na Bible study ay magiging instrumento rin ng Diyos para sa pagpapalawak ng mabuting balita. Kung dumating man ang panahon na parang nakita natin ng ating sarili, small effort, hindi po. Ano ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Ano sabi niya? You meant it evil, but God meant it for good. Nakita niyo yung view niya sa mga bagay? Kayo, ang tingin niyo, masama ang balak niyo sa akin. Pero yung masamang binalak niyo sa akin, balak yan ng Diyos para sa kabubuti ng Israel. Para magpatuloy. Bakit? Para magpatuloy ang plano ng Diyos hanggang sa dating na panahon na matatapos ang kaligtasang kanyang pinalano simula umpisa. Okay? So, also in Romans 5:5, sabi niya, hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit, which is who was given to us. So, hope does not disappoint. Okay? So, when emotions is overwhelming, tayo po ay mananampalataya. Minsan ay dadapa. Parang ako madalas madapa. Pero bumabangon sa biyaya po ng Panginoon. At muling umaasa. Ano po? Sabi nga ng Lamentations chapter 3 verse 21 to 23, then this I recall to my mind. Sabi ni Jeremiah, therefore I have hope. The Lord's loving kindness indeed never ceases. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Okay, so next po is yung ating verse 6. So sabi niya,
Oh my God, my soul is in despair within me. Okay, so meron na naman siyang personal reflection. Therefore, sinawata uli niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, ang emotion natin, nagtitrickle down na. Minsan, parang puno-puno ka ng pag-asa. Minsan naman, buhay ko, okay, mag-alala, tao lang po tayo. Okay? Sa harapan ng Panginoon, nakikita niya ang lahat ng bagay na yan. At lagi natin isinasabit yan sa Panginoon. So sabi niya, therefore I remember you from the land of Jordan and the peaks of Hermon, from the Mount Mizar. Ano ba yung mga yan? Okay, so, tinatawag naman natin ito na kung isa ay personal reflection, personal resolution, ito naman po tinatawag na personal recalling o inaalala natin ang mabubuting ginawa ng Diyos. Alam niyo yung aklat po ng Deuteronomy chapter 28. Laging ang paalala ng Panginoon is yung salitang remember. 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 Remember, pag ikaw ay umalis na at sinako ko na ang ibang bansa, sambahin ninyo ako, sapagkat kung hindi, sundin niyo ang utos ko, kung hindi, kayo ay aalipinin. Alalahanin ninyo. Bakit ito si pinaparecall? Ang pinaparecall ni Moses doon sa Deuteronomy ay ang sa mga Hudyo na ang mga naganap na nakapanggigilalas na mga pangyayari in the book of Exodus kung sino ang Diyos. Lingunin ninyo upang maalala ninyo na ang Diyos ninyo ay maaasahan at makapangyarihan. Amen? Okay, so ito rin po yung kanyang sinabi rito. Sabi niya rito, therefore I remember you. Sabi niya, cast down na naman ang aking, oh my God, my soul is in despair within me. Therefore, sabi niya, I remember you from the land of Jordan, of Hermon and Mount Mizar. So, ano ba yung salitang, bakit niya ginamit yung salitang Hermon, Mizar, at Jordan? So, ito ay contextual. Ano? So, ito pong salitang Hermon, ito yung highest mountain. Okay. Naalala kita sa pinakamataas na bundok. Yung Jordan naman, naalala kita sa pinakamasaganang lupain. At yung Mizar ay, naalala pa rin kita sa pinakamaliit na burol. Ibig sabihin, naalala niya ang lahat ng kabutihang ginagawa ng Diyos sa pinakamalaki man o sa pinakamaliit, sa pinakasagana man o sa pinakakaunti. Lagi niya naalala na sa lahat ng ito, ang Diyos ay gumagalaw. Parang tayo, naalala natin ang mga bagay na ating pinagdaanan noong unang panahon. Hirap, wala kang makain, nakalampas ka ngayon. Naalala mo? Anong naalala mo? Pinabayaan ka ng Diyos? O naalala mo, noong mga panahon iyon, kahit ang puno ng malunggay ay provided ng Diyos para ako'y mabuhay. Amen? Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Kahit ang kapitbahay, kung bigla na lang magbibigay ng 1 kilong bigas, ay provision ng Panginoon. From the smallest to the grandest thing. Yung po yung sinasabi niya. So, tatandaan natin mga kapatid na ang Biblia po, kaya natin ito binabasa, this is a history book. At sa kasaysayan po ng Biblia, a great man, ang mga dakilang mga tao naririto sa Biblia, kaya sila naging dakilay, inaalala nila lagi ang ginawa at sila'y nagtitiwala sa Diyos kung ano pa ang kanyang gagawin sa kanilang buhay. Okay? So yan po yung mahalaga. Kaya we should always recall God's faithfulness. Instead of remembering the pain and the past, expect the future and the glory to follow. Okay? So biblical self-talk, alalahanin natin ang mabuting ginawa. So we must reflect honestly sa Diyos. Let us pour out our heart to God. As we talk, habang nire-reflect natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos, kinakausap natin pero inihahayag din natin sa harapan ng Diyos yung ating pong pag-asa. Resolve to be hopeful in God. Despite all things na parang wala ng pag-asa, meron po. And be resolved. How? Paano ka magkakapag-asa? Recall. Alalahanin ninyo ang mabuting ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa lahat ng bagay. Sabi nga, count
your blessings. Tayo manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan sa iyong salita. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa patuloy mong provision. Salamat sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin in Jesus' name.